Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Runyan on air asin online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tuga marinaga po sa Indo, aldaw na Martes Gunyan, petsa 30 kampunan na Hulyo taon 2024. Iato niya magnara sa Indo ang amin ng mga baretang sarabay ba ang tabayaran sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita na ang tabayaran sa 99.9 WEB FM Kamsur. Hali po dyan sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi naman sa Partido area. Asin man sa 91.9 BBS FM Naga City. Ang sabuyang live streaming via FB Live sa pangarampugang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Hali man digdi sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kay barang ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Erot sa mga bareta ngunyan sa Lado Nacional. Sarabay-sabay ngunyan na Martes, sa Hulyo 30, mababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkasuroy na abiso ng mga kumpanya ng gasolina, mababawasan ng 75 sentimos ang kantidad kang kada litro kang gasolina, 85 sentimos sa presyo kang krudo, asin 80 sentimos man ibabawas sa kada litro kang gas. Itinutugdo ang nagbawang pangaipo sa petrolyo sa panginaban ng merkado na sinabayan man ng kadako na supply na mga rason sa paggiro kang presyo kaningunya na simana. Karakterin ko na simana, naragdagan pa rin 10 sentimos ang kantidad kang gasolina, mientras tantong nagbabaman sa 40 sentimos ang presyo kang diesel, asin 70 sentimos sa gas. Mientras tanto, nasa 98% ka mga eskwelahan sa enterong Pilipinas ang matrayumpo nakapagbukas kansa ng klase para sa school year 2024-2025 kasugpang Lunes. Mientras tanto, abuton man ng lampas sa 20.5 milyon ang bilang ng mga estudyanteng nakapagrehistro para sa presenteng taon na eskwelahan. Sa sayang pagbisita sa Carmona High School o National High School, taganing personal, mahiling ang sitwasyon sa pagbukas kang karalasian. Sinabi ni Deputy Secretary Sani Angara, nasa 2% ka mga eskwelahan ang day nakapagbalik eskwela. Kasugma, daraman ka na danyos na dinala kang bagyong Karina asinabagat sa saidang lugar. Sa datos man ka na DepEd sa kang Hulyo 28, nasa 842 na eskwelahan sa Pilipinas ang nagdesisyon na ioktaba ang class opening na nakaapektar sa 803,824 mga estudyante. Kadaklan na sa Region 3, National Capital Region, Region 1, Region 4A, asin man Region 12. Mientras tanto, piglino ni Secretary Angara na ang mga nagsuspender ng klase, kinakaipuan magkurusin ng Saturday classes, tanganing babawi ang mga daw kang laog na nawara sa inda. Hinurot ni dating Senador Laila de Lima na si dating Presidente Rodrigo Duterte ang mastermind o utak kan subot na extrajudicial killings na nangyari sa narom kang war on drugs. Sinabi ni de Lima sa sayang pagampang sa pagdangog manungod sa EJK kang House Committee on Human Rights na pinapamayuhan ni Manila 2nd District Congressman Benny Abante.
Paliwanag ni Dilima, ang drug war sarong opisyal na programa kang Administrasyong Duterte na ipinautob sa pagi kang Oplan Double Barrel na sarong dokumentadong plano kang Philippine National Police. Tinawandong pa ni Dilima ang implementasyon kang Oplan Double Barrel sarong sistematikong pag-atake sa mga sibilyan asin maikonsiderar na crime against humanity sa iraron kang international humanitarian law. Formal ng pigresibi kalidrato kan Kamara de Representantes sa panginut ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang 2025 National Expenditure Program na nakakantidad ng 6.352 trillion pesos sa kasugma Hulyo 29. Tinawando ni House Appropriations Committee Chairman Congressman Saldico na kaibanan ni Romualdez sa pagresibi kan NEP ang importansya kan NEP na isilumiter kan Department of Budget Management sa raron kan pamamayo ni Secretary Amina Pangandaman. Sinabi kang kongresista, ang NEP para sa masunod na taon, bako lang sarong plano ning paggastos, kundi sarong gaya tangaling maabot ang Philippine Development Plan 2023-2028. Sa pagbusisi sa propostong budget, ikukonsiderar kang Kongreso ang pagkukuanan ng fundo, preparasyon na maimplementar ang mga programa asin proyekto, kapasidad ka mga ahensya ka nagastuson ang pundong pigtagama sa inda, asin ang pagsunod sa spending priorities. Nagapunang paman sa mga pagiriba, siguruhon ang transparency, accountability, pati naman fiscal responsibility sa kabilugan na pagdiskutir kan national budget. Ang pag-usubiter kan NEP, sinyalman kan mabusisim pag-diskutir sa pundo na masimbag sa pinaka-importante pang ipokanasyon basado man sa maabutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa sarong bastanting Pilipinas. Mientras tanto, nagpasalamat pa man kay Secretary Pangandaman asin man sa DBM sa saindang dedikasyon sa pagpreparar kan NEP asin pingilauman niya ang pagkipagtubangan kani pagdiskutir kana sinambit ng propostong budget. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:12 ang oras yato ngunyan. Sa iba pa mga bareta, ibinahay ka National Bureau of Investigation sa Senado kasugman na may nakahiling na kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Bulacan bago ang pagpalawaskan sa iyang arrest order. Kinimo ni NBI Assistant Director Aguilito Magno sa nagpaparagos na investigasyon ng Senado sa pagsisakyada sa Pogo Hubs mientras nagilisaman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang law enforcement agencies sa pagkatalang na maarestar si Go mantang ipinalawas ang arrest order duwang semana na nakakaliis. Huli kani, binanata ni Estrada ang NBI sa Philippine National Police na tatapyasan ang sa ilang budget oras na matrayumpong maarestar ang nagtatagong suspended mayor. Sabi pa ni Estrada, maging sa PNP, babawasan man hulita dahil man sina makapaghalat na. Sabi pa ni Estrada, kay puan may tamang koordinasyon ang nasambit ng mga ahensya sa gabos na law enforcement agencies. Uliman sa party isumot ka na Senado ang Senate Sergeant at Arms asin bako kaya nga powerful kan sinambit na mga ahensya na gabos sa resources nasa inda. Sinibagman ni Magno Estrada na gibong kang NBI ang sila makakaya tangaling maarestar sigo. Sigun pakimagno, ang arrest order na ipawarak na sa mga regional asin district offices kang NBI. Minamaigutan man kang NBI Cybercrime Group na mahanap ang IP address ni Go matapos siyang mag-post ng pahayag sa sayang Facebook pages. Sarado bang kang PNP, sinabi ni Police Colonel John Mark Lagari, Chief of Staff kang Criminal Investigation and Detection Group, na nagbuktak na sila ng tracker team sa sidelang regional field units para hanapon si Go. Erot naman sinabi kang Bureau of Immigration bago magpun ang Senate hearing na si Alice Go o Go Haping nasa Pilipinas pa sagkod kaso ugma. Mientras tanto matugang sa iba panitales ka mga bareta niya tungkol yan sa lado national pa magiraray. Prioridad kang Kamara de Representantes na mapunduan ang mga programa sin proyekto na makakrear nin manalaugan na trabaho. Mapalangkaw sa kalidad kang edukasyon, mapakaray sa serbisyong pangsalud, asin mataw ng proteksyon sa mga triyos. Ini ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos gibon ang turnover ceremony para sa 6.352 trillion pesos
na propestong budget para sa masunod na taon 2025. Si Budget Secretary Amina Pangandaman man ang nagsubitir kan 2025 National Expenditure Program. Sabi ni Romandes, sisiguruhong kang kamara na igwang bastanting itatagamang pundo para matawangan ang mga tiyos na pamilya sa pagikan malabibang Social Protections Program. Oras ko niya mga tugang, alas 5:15 ng pag-aga sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal. Inapod na political harassment ni Vice President Sara Duterte ang ginimong pagbawi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa 75 taong Presidential Security Group na nakalistino bilang security detail sa iya. Sa sayang open letter, tinawan doon ni Duterte na ginimo ni Marbil ang pagbawi sa sayang security detail matapos siya magbutas bilang sekretary kan Department of Education. Asing kasunod man kang pagluwas kan sarong video kung saan mahiling ang sarong lalaki na kalalogo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagagamit ng illegal na droga. Bigdiganan man niya ang sinabi sumot ni Marbil na nag-request sumot ang Office of the Vice President na ipupull out ninda ang 75 PNP personnel o liman sa pangaipok ang kapulisan sa NCR kung saan pwede man mag-request ang ningkaragdagan kung kinakaipuan. Mientras tanto nagpamati man si Duterte ng pagbawi kan sa security personnel, nagbubugtak sa alanganin sa seguridad kan sa iyang pamilya. Inot naman siniguro ni Duterte na ginibok ang PNP na ginibong pagbawi kang PNP sa sayang security detail na makapiktar sa sayang trabaho bilang Vice Presidente kan Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugan, 17 minutos na makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga at yan po ang tabayaran ng mga report maghahali sa mga pagliban nato sa lawas. Nagsayo mamagtaw ng komento si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa pagapod ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagtanggal sa sayang security detail. Matandang ibinalyo dahil pananaloy sa National Capital Region Police Office ang 75 tahuan kang Police Security and Protection Group na dating naka-assign para sa pagtaw ng seguridad sa Vice Presidente kang Pilipinas. Sigun ki Vice President Sara Duterte, mayong request na nangyari. Sa ibong kali, inot naman sinabi ni Marbil na paragos na nagtataw ang PNP ng top tier security services kay Vice President Sara Duterte. Liwat niya man tinawan doon na mantininong nakatutok ang PNP sa pagtataw ng seguridad para sa Vice Presidente sa sayang mga kalakawan sa ariba na parte kan nasyon. Sa iba pa nitalas ka mga balita niya tungkol yan, itinama na kang Kamara de Representantes ang resulta kang bortuhan para sa Absolute Divorce Bill. Sa plenary session, kasugma, piganunsya ni House Senior Deputy Speaker, asin Pampanga Congressman Aurelio Gonzales Jr., ang pagkatama kan sekretariat. Mismong nagmanifestar ang pamayok kan komite na mismong nag-kurihir ang sekretariat kang resulta durante kan mangyari ang nominal voting para sa House Bill 9349 o ang Absolute Divorce Bill. Durante kang aprobalan ini sa ikatulo asin huling pagbasa ka nagtalikod na Mayo 22 taon 2024. Basado sa pigpatamang resulta, nagluwas na 131 imbes 126 ang affirmative votes, 109 negative vote, asin na 20 abstention. Ang nagluwas na tunay na resulta na ipadala naman kang Kamara sa Senado ang House Bill 9349. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 19 minutos mga tuga makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pa nitalas ka mga bareta niya tungkol yan, nakatindirban si dating presidential spokesman Harry Roque sa investigasyong kan Senado. May koneksyon sa sinakyadang Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Luzon.
Iyan daw ipinaaram niya sa mga legislador ka nagtalikod na Domingo sa pagiling pagkapadala ng surat sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Naidahin ni mga katindir sa pagdakong huliman sa lainot na schedule na court hearing. Matandaan, inimbitaran si Atty. Roque para makatindir sa Senate inquiry matapos na sabihin ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco sa nakaliis na pagdangog na nagtabang ang dating palace official sa Lucky South 99 ang sinakyan ng Pugo Hub sa Porac, Pampanga para liwat na mag-apply ng lisensya para makapag-operar asin na mariglar ang sa mga atraso daw na nga ni bakunang public official kay ito si Roque kan mangyari ang nasa bit ng pagtitiripon. Enot naman ang piniglino ni Roque na bako siya ang naging legal counsel o dahil siya naging legal counsel kang ano man illegal na Pugo maging kan Lucky South 99. Alagad na nindugan si Tengo na pinangaranan si Roque bilang legal head sa organizational chart na isinubiter kan Lucky South 99 sa PAGCOR para liwat sa pag-apply kan sa indang lisensya. Kakampi Network News. Alas 5:21 ang oras ngunyan. Sa mga bareta halis sa luwas, feeding program para sa mga daycare student kang San Fernando nakatalaan gibuhon sa tabang kan Timuan, San Fernando. Bareta haliki Mike Gravito. Mike! Ipinagpahayag ni Municipal Councilor Tinda Nabar kang Sangguniang Bayan kang San Fernando, Camarines Sur na taganing masiguro na magiging healthy ang mga estudyante sa daycare dyan sa Biruan kan San Fernando. Ngunyan subot na bulan ni Agosto magkakaigwa ni feeding program para sa mga daycare students sa Indang, Banwaan. Bakit ang paabot na programa sa daycare, mga daycare pupils, mga feeding activity po. Dahil po ang sugok is rich in minerals, vitamins, lalong-lalo na po sa protein, nakaipuhan po ang mga kaatleta sa ilang pagtalubog. Parte kan naging magapahayag ng Municipal Councilor Tinda Nabar kanini ang mahapot kan kakamping patrol dapit sa mga programang pangnutrisyon na ipigtatao kan sa indang grupo de San Fernando sa mga estudyante sa daycare sa Indang, Banwaan. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Public Safety Office gigibon ng regular ang deployment sa Kalaban Campiña, Francia Avenue. Report haliki Michael Garcia. Mas dakol pang personahes kang Public Safety Office ang ipig-deploy kasugma sa Kalaban Campiña, Francia Avenue, parte kan liwat na burukasan ka klase. Sa PIDPS o Executive Director Rene Gumba, yaon sinasambit na lugar ang dakulang institutions, pati na public schools sa dakulang estudyante. Kadakol na mga behikulo, motorsiklo, maging e-bike ang na-wheel clamp. Huli sa pagparada sa designadong parking areas. Mas kinangani natutuyawan sa pagiging istrikto tinawan doon ni Gumba na parte ni kansilang trabaho na mag-enforsar dangan mapagyan tulos ang bulos kan trapiko sa lugar. Katuwang Manila, Naga City Police Office, asin mga barangay tanod sa Oplan Balik Eskwela. Ang Kalaban Campiña, Francia, tuyong rush hour, dapat for loading and unloading purposes na. Gigibunin dang regular ang deployment sa oras ng rush hour sa pagkaga, udto, hapon, sa kudbanggi na purulian ka mga estudyante. Yan sugot bako lang para makapag-enforsar kundi mapagian ang bulos kan trapiko sagud sa mabantayan ng mga estudyante na kadakli nagraralakaw pagpurulian. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras kanya matugang alas 5:24 rin pag-aaga. Balikan ta di ba pa mga bareta ko niya sa Senado Nasional, liwat na pigtulod ni dating Senadora Laila de Lima. At importansya kang investigasyon kang International Criminal Court sa madugong war on drugs durante kang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa pagdugong kang House Committee on Human Rights, kasugma sinabi ni de Lima na kung isipon non-existent ang investigasyon kan lokal na otoridad sa mga pagadan na isinasabit sa war on drugs. Mientras tanto, kinakalkulan na sa lampas 20,000 subot ang nagadan sa mga operasyong kang pulis asin riding in tandem. Sinabi ni de Lima na solamente 16 na kaso sana ang na-i-planchar sa mga public prosecution asin man sa korte.
Sinda Duterte asin dating Philippine National Police Chief asin ngunyan Senador Ronald Bato de la Rosa kabali sa iniimbestigahan kan ICC may koneksyon sa War on Drugs campaign ka nagtalikod na administrasyon. Mayong nakuang alokasyon ang Office of the Vice President para sa Confidential Fund sa naramkan propostong 2025 National Budget. Ini matapos na pormadang isumitir kan Department of Budget and Management ang kopya kan 2025 National Expenditure Program sa Kamara de Representantes kasugma. Sa sinambit ng 2025 Proposed National Budget, binawasan ang kabilugan na nakatagama para sa Confidential and Intelligence Fund. Asin sa press conference, sinabi ni Budget Secretary Amina Pakandaman, nahali sa 12.38 billion pesos na CIF ngunya na taon, binawasan ini asin na abot na sana sa 10.29 billion pesos sa propostong national budget para sa masunod na taon 2025. Sabi pa ni Pakandaman, katamban ini kan 16% pagbaba kung ikukumpara sa 2024 national budget. Nagkaperang ahensyaman kang gobyerno ang nagbaba ang katagamang pundo sa 2025 proposed national budget kabali na ang mismong Kongreso. Mentras tanto siniguro man kan DBM Secretary na required ang gabos na ahensya na magsunod sa guidelines sa paggamit kang confidential asin man intelligence fund. Kakampi Network News. Network News. 5:26 oras nyato ngunyan. Iba pang reportahan sa lawas, wanted person arestado sa Banuan kan Ocampo, Camarines Sur. Police report, halikid Junel Cuba. Junel! Dahil nakasalbar sa kamot kan mga autoridad ang sarong wanted person sa Banuan kan Ocampo, Camarines Sur matapos na matrace kan flatter team kan Ocampo MPA sa ipinaabot na report kan mga netizen sa Banuan kan Ocampo, Camarines Sur. Dinagop-an na suspect alas 12:45 kasud mga hapon sa Barangay Poblasyon West Ocampo, Camarines Sur. Anda suspect pinagabisto kan mga autoridad na si Marjun Taduranda Pilapil, 33 anyos, soltero, kan sitio pa zona 2 Barangay Hibago, Ocampo, Camarines Sur. Sa pisa kan mandamiento de arresto na pinagapaluwas kan na huwes yan sa parte mismo kan Banuan kan Pilis, Camarines Sur. Nakasambit ng suspect igwaning kasong reckless imprudence resulting in homicide asin damage to property. Ini ada tiga ramalan kan mga autoridad matapos latagan kan mandamiento de arresto asin basahan kan sa iyang mga diretso na kung sa inda digdipig tutugutan manda na makakuan ni na abogado sa paagiman kan na tabang kan na gobyerno. Nasampit ng suspect nakakulong na sa hipatura kan pulisya sa Banuan kan Ocampo, Camarines Sur. 60,000 pesos ang piyansa nagrekomendar kan korte para sa sayang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:28. Kinumpirmar ka National Disaster Risk Reduction and Management Council na nasa 36 na ang nagadan. Huliman sa pinagsarong epekto kang habagat asin Typhoon Karina kanagtalikod na mga aldaw. Napagraman na sakot kasugma. Nakumpirmar na 22 ang ipinasararom na sa konfirmasyon kabali ang 15 sa Metro Manila, 5 sa Calabarzon, asin tigsararo sa Ilocos Region, asin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nasa 1.24 milyon man na pamilya na may katampad na lampas 553 milyon na individual. Alis sa 3,854 barangay ang naapektaran kang Karina, sabi pa kan NDRRMC. Mientras tanto, 152,800 na individual ang panagos na matinido sa mga evacuation centers. Asin may 641,944 man ang panagos na tinatawanan nin tabang. Bakulang sa Metro Manila, ikaw ang Pogo Hub, sabi kang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagganian na Secretary Gilbert Cruz. Sa sarong entrevista, sinabi ni Cruz na 402 ang Pogo operation sa Pilipinas, igwa sa Luzon, Visayas, asin sa Mindanao. Inako man ni Cruz, salit sa naman ang workforce ninda pero nakikipag-koordinar sila sa Armed Forces of the Philippines asin sa Philippine National Police para makatabang sa mga operasyon laban sa organized crime. Batandaan,
Pinaparumpag na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gabos na pugo sa nasyon na inulita pigriribukan ni ang susyudad. Itinutulod kan Department of Education ang blended learning ngunya na panahon kan taguran. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, dakula ay matabang kang blended learning para maging dagos-dagos ang pag-eskwela ka mga estudyante. Dawa may bagyo o mga pagbaha. Pwede man sumot magpautob ng Saturday class ang mga eskwelahan para makahabol sa mga itinutukdo ang mga estudyanteng naapektaran kang kalabidad. Kinumpirmar man ni Angara na 841 na mga eskwelahan antay na kapagpuon ng klase kasugma matapos ang pagtama kang bagyong Karina kung saan 800,000 na mga estudyante ang naapektaran. Sa ibang dalado, 98% man ka mga eskwelahan sa Pilipinas nakapagpuon kang ralaugan ng klase kasugmang Lunes. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niyan, alas 5:31 ng pag-aga. Maparagos pa mga bareta sa Kakampi Network News. Nasa ino pong sarabay na ang tabayanan. Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur. Ali po dyan sa Rinconada area. Marinaagaman sa mga nakantabay sa mo sa 99.3 KM Kakampi Partido area. Siriban sa 91.9 BBS FM. Aliban po dyan sa Sunod Canaga. Sa mga FB Live viewers niya mo, thank you kasi na pagkantabay. Paki-likes and share na lang para mas maiwas ang maabot ka sa tuyang mga pagbabareta. Ngunyan na pag-aaga. Digdiyan sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. oras ko niyan. Alas 5:40 nin pag-aga. Jugadas, lapas, kakampi mo. Balik kita sa mga bareta ko niyan sa Lado Nasyonal. Malan sa subot ni maiwasan na untuk pasada ang 7 transport group sa nasyon na binansagan ng Magnificent 7 kung maladagos ang planong pagsuspindir ka Senado sa Public Utility Vehicle Modernization Program kang gobyerno. Ang Magnificent 7, kumpuesto ka mga grupong Pasang Basda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, pinagkaisan sa mga Chopper at Operators Nationwide Piston, Alliance of Concerned Transport Organization ACTO, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, PJUDAP, Stop in Go Coalition, asin Liga ng Transportasyon asin mga operators kang Pilipinas. Sinda ang mga grupo kang transportasyon na minasuporta sa PO-BMP. Asin nagsunod sa consolidation phase kaini. Sa ginibong press conference kang grupo kasugma, pigkundinar ni Pasang Basda President Roberto Caobit Martin ang payag ni Senate President Francis G. Escudero manungod sa suspensyon kang PO-BMP. Sigun kay Martin, napagkasunod nila na gabos na mapirma sa nasabit ng resolusyon ng Senado dahil hindi ibuboto sa maabot na eleksyon. Dagdag niya pa, ini sarong sorpresa, baka magabot sa punto na ang untok pasada ipamati kan bilog na porsang 80% na makisumaro. Mientras tanto, ipiniliwanag ni Martin na ang kinukontra ni Dadigdi iyo ang resolusyon kan Senado na pwedeng makabot sa paglansar nin transport strike. Tinawandong pa na nakula ang na-invest na kasi na grupo na kumpresto ang 80% ng consolidation rate sa entero Pilipinas sa raram kang PO-BMP asin ang ikibo na pagsuspendiri makapiktar sa saindang ganansya. Sigun saya, kadako na sila nagsunod sa modernisasyon asin sinda maapiktaran kung sususpiniron pangunyan ang sinambit ng programa. Matapos ang 2 semanang pagkakadetiler sa laog kan Senado, naghampang na sa pagdangog kasugma kang Senate Committee on Women si Nancy Gamo, ang accountant ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa mga ipinarestar kan Senado, kabali si Mayor Go, asin ang pamilya kani, sunabenting si Gamo sana ang naghampang kasugma sa investigasyon matapos na marestar kang Office of the Sergeant o kan Senate Sergeant at Arms. Sa pagdangog piglinaw ni Gamo na naging freelance accountant sa naman siya ni Mayor Alice Go, asin na dawa nyo rin na naging empleyado o nagresibing retainer sa alkalde. Paglilinaw pa ni Gamo,
per transaction o per project basis na naman ang koneksyon ninda ni Mayor Go. Sigun saya, taon 2021, kang enot na nahiling ni Go o kang enot na mahiling ang alkalde matapos ipabisto sa sayo ni JP Samson na pamangkinban kan sa negosyanteng employer asin 2017 o 2018 niya. Huring nahiling ang suspendidong alkalde sa sarong Christmas party. Kinumpirmar pamanigamo na siya ang nagproseso kang incorporation sa nakaperang negosyo ni Go asing kang pamilya kani kaibanan ang duang pugo sa Tarlac alagad sagkod sa proseso kan mga dokumento o sagkod sila sa pagproseso kan mga dokumento ang sa naging papel asin trabaho asin mayong iba pa. Nagsangat naman ang Office of the Solicitor General kasugman ning co-warrant of petition laban kisuspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na pwede magresulta sa dagos ng pagkakatanggal kani sa posisyon sa gobyerno. Sa petisyon ay sinangat sa Manila Regional Trial Court na mahiling sa enot na pahina na ang nakabuktak na respondent iyo si Go Huaping aka Alice Lial Go. Ito tama na kinumpirman ka National Bureau of Investigation na si Go asin Chinese passport holder na si Go Huaping may parehas na fingerprints na nagpapahiling ning sasarong tao sana. Durante ang enot man na parte kang Hulyo, nagsangat ang OSG ng petisyon na naghahagad para ikansilar ang birth certificate ni Go. Ito tama sinabi ni Solicitor General Minaudo Guevara na yung kaso kansilaron ini. Mawara ng importansyang dipinsahan ang pugol na kapot depinsang kapot ang suspendidong opisyal may koneksyon kan sa iyang pagbibistuan. Aragad sa lado man ni Go, magkaperang beses naman kaning pignigaran ang mga aligasyon laban sa saya na nagasabit sa sinakyanang Pugo Hub sa sayang Banwan duman sa Bamban Tarlac nasabit sa mga illegal na operasyon. Alas 5:46 ang oras yato kunyan at siya babalikan niya ito ang mga report magaling sa mga paglibas sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya ito kunyan sa Lando National Pamangkinaray, makikipagtabangan ang Philippine Association of Blue Schools o PALS sa Department of Justice para mapaiwas pa ang access ka mga Pilipino sa libreng serbisyong legal. Nagperma sa Memorandum of Agreement ang DOJ asin ang PALS para magkagawa ng access sa free legal services ang mga tiyos o mga day makakuha ng serbisyo kang Public Attorney's Office. Ang sinambit ng kasunduan, pinirmahan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya asin ba ni PALS President asin San Sebastian College sa Oblodin, Teodoro Pastrana. Basado sa kasunduan, ang DOJ Action Center ang ba-endorsar sa mga law schools na may legal aid clinics ka mga kliyente na nakapasar bilang indigents o na-diskwalipikar para makakuha ng serbisyo sa Public Attorney's Office. Sigun Kirimulya, kung dahil maresibikan PALS ang pig-endorsaran ng kliyente, ipapasa man nila ini sa Integrated Bar of the Philippines o sa ibang abogado na mataon ng libreng legal na serbisyo. Mientras tanto, nakasundo man ang duwang partido, maghibo ng mga lakdang para mabawasan ang surusuan sa mga kulungan sa pagiban kang pagtatagaman ng legal services sa mga person deprived of liberty PDL. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:47 ang oras ganyan. Balikan tamang report magali sa mga paglibas sa luwas. Pinakadakulang AL Center sa probinsya kan Camarines Sur gigibon dyan sa Banwaan o ginigibo na sa Banwaan Kampasakaw, Camarines Sur. Report hali kay Mike Gravito. Pinagpahayag ni Alkalde George Bengoa kan Banwaan ng Pasakaw, Camarines Sur na sa kundian lamo-lamo ang konstruksyon kan mga importanteng project sa Banwaan kan Pasakaw hatod ni Congressman Elmer Villaparte kan 2nd District sa tabang asin suportahan ni Governor Rudy Villaparte kan probinsya ni Camarines Sur sa Rosbot sa mga dakulang AL Center makukuha ngunyan sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Paano pa uga kitang AL Center duman pinakang nakulang AL Center sa Camarines Sur ibis pasakaw dinaran ni Governor o si Congressman so kada ang project ay mabilang
Parte kanaging mga pahayagan ni Mayor George Bengua kanini ang makaulay kan kakamping patrol dapit sa mga programa asin mga proyekto niyan na pigdadara kana probinsya Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Luigi Villaparte asin na 2nd District Congressman Elroy Villaparte. Para sa Kakampi Network News, Mike Gabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Nagkapirang eskwelahan sa Siyudad Ginaga, bastante ang enrollees. Maray ang kamugtakan ka mga classrooms, alagad kulang ang tukawan. Maray tahalik kay Michael Garcia. Inako ni Mr. Hernandez Soron ang pamayokong Education, Sports and Scholarships Office Kanaga na dakol mananggad na mga school heads na nagpadara ng request sa sayang opisina na nagahagad ng karagdagan na tukawan. Sa pagbubukas kan klase kasugma, kadakol na numero tulos kan mga enrollees nakapag-ayos naman ka mga classrooms alagad. Ang nahilingan na problema, ang mga tukawan kulang na o kung bako man peligroso ng tukawan ka mga estudyante. Nanotaran man kayo subot, base sa paliwanag ka mga nagre-request na aminadong dinidan na prioritize ang pag-ayos ka mga tukawan. Kang panahon na limitado ang face-to-face classes dara kang COVID pandemic, asin init kan panahon. Dagdag pa ni Soron, dahil man da pwedeng pugulan ang enrollment sa mga eskwelahan huli sa order kan DepEd na Education for All. Ang opisina ni Mr. Soron sa ESO, mahiling ning pagkukuhanan ng fundo, tanga ning matabangan ang mga eskwelahan na kulang sa tukawan. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Suspitsado sa illegal na droga, arestado sa Banuan, Bumbon, Camarines Sur. Report halik kay Junel Cuba. Junel. Sa kulungan ng bagsakan na sarong suspect sa illegal drugs dyan sa Banuan kan Bumbon, Camarines Sur, matapos na siya arestaron kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP dyan sa Banuan kan Bumbon, Camarines Sur, alas 8:50 kasibanggi dyan sa Tuna sa Isa, Barangay Siyempre, Bumbon, Camarines Sur. Sa paagi ka na trupa kan tracker tingkan Bumbon na NPS, dinakot kan mga autoridad si alias Dami, 37 anyos sa Mayagum, kaanda kaparyong lugar dyan sa Siyempre, Bumbon na Camarines Sur. May mandamiento de aresto na tiga paluwas anak korte sa paagi man kaanda korte dyan sa Banuan kanda Kalapanga, Camarines Sur, laban sa nasampit ng suspect na may pagbalga sa Section 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 ang Comprehensive Injuries Act of 2002. Ang suspect kaya nakadilag kanda gibuhon kan mga miyembros kanda PNP ang search warrant sa tindang residensya. Alagad nakakuha ang mga autoridad ng mga ebidensya, arog kan siya bu at sinibapang mga paraphernalia kaya ini dinagutan ng giraray na kasuhan sa paagid kan mandamiento de aresto na pigya issue kan na korte na adrakop ang suspect kasidanggi. Ang suspect yaon ang unyanda sa hikatura kan pulisya sa Banuan kan Bumbon, Camarines Sur. Mayo ng piyansa na pigre-recomendar ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, General Kuda, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:52. Balikan tayo mga bareta sa Radyo Nasyonal. Vice President Inday Sara, hindi ka nag-iisa. Ini ang pahayag man ni Senador Bungo. Matapos niyang uyunan ang naging mga palayog ni Vice President Sara Duterte kay Philippine National Police Chief Romel Marbila, may koneksyon sa piglib na 75 taon kan PNP Police and Security Group na dating nakaantabay para sa proteksyon kan Vice Presidente. Sa sarong Facebook post kasugma, nagparawas ning apat na pay ng open letter si Duterte para kay Marbil kung saan pigdiskutir niya ang mga isyo as mga kaputikan subot kani manungod sa pagbawi kan security team kang Office of the Vice President. Katakot kani inawanduman ni Senador Go sa sarong pahayag na bilang Vice Chair kang Senate Committee on Public Order sila manuan kang Pilipinas intero siya nagahadit sa mga nakaliis na insidente may koneksyon sa PNP. Alagad, sabi ka Senador, parati man subot niyang ipinagalaban ang mga diretso ka mga pulis
na sincero sa pagserbe sa mga namanwaang Pilipino. Nakatalaan na usay ba panditales ka mga bareta niya tungkol yan. Ginibon na kasugma o pinuna na kasugma ang ikapat na 2+2 ministerial consultation. Digdi liwat na papapusugon ka Pilipinas sa silman kan Amerika ang relasyon ka duwa nasyon sa tao ka mga angat na kinakambang partikularmente sa Indo-Pacific region. Partikular na mahampang sa sinambitan tinipon sina Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Senado kang Pilipinas, mentras tantong sina United States Defense Secretary Lloyd Austin III, as in US Secretary of State Anthony Blinken, ang mahampang ban sa lado kan Estados Unidos. Nakatalaan diskuturon nigdi ang mga isyong may pagkaaram sa mga huma o banta sa riyon, asin kung paano ini masisimbagan. Pag-urlayan man ang mga pinakahuling sitwasyon sa West Philippine Sea, partikularmente ang mga puwersado asin mapag-angat na lakdang kan China sa kadagatan sakop kam Pilipinas. Bantandaan sa ginibong ikatulong 2+2 ministerial consultation sa Washington DC kan nagtalikod na taon, pinapusok ang commitment kam Pilipinas asin Amerika na i-modernize ang sa indang alyansa. Tigtuyawan kan Department of Foreign Affairs ang sarang pagtubod kang day pinangaranan na Chinese Foreign Ministry spokesperson may koneksyon sa provisional arrangement sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Yungan Shoal. Sa sarong pahayag sinabi kan TFA na nakakapaghinayang na mischaracterize kan Chinese official ang Rory mission na ginibo ka nagtalikod na Sabado, Hulyo 27. Sigun saya, imbes na bistuhon kung paano nagibo kan duwang nasyon na i-administrar ang pagkakaiba para maiwasan. Anday pagkakaintindihan, pinili sumut kan tagapagtram kan Chinese Foreign Minister na magputik sa kung ano ang napagkasunduan sa pagkultaran ng Pilipinas asin China katakod kang Rory missions. Bigdino pa kan DFA ng kasunduan sa pagkultaran ng Pilipinas asin China nagtapos ning areglado sa paagiman kan kasunduan na day maibugtak sa alanganin ang posisyon ka nasyon. Dahil man sumut mga katabang, ang pagkataon ng salang impormasyon, may koneksyon sa napagkasunduan, asin kung paano ini ipapautob. Inako ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may koneksyon siya sa harong sa Tuba Benguet kung saan naristar ang dayuhan na pinagtutubunan involto sa Philippine Offshore Gaming Operators POGO. Sigun kay Roque, sa pagkatindi niya sa Senado, incorporator siya kang kumpanyang may sarili kang residential house na pinaparkila sa sarong Chinese national na nagngangaran Wan Yun. Turisman piglinaw ni Roque na legal ang pagtinirkan Chinese national sa Pilipinas sulita igway ning Alien Certificate of Registration asin na 9GO pre-arranged working visa. Inako ni Roque, iniistran niya ang nasabit ng harong kang siya maghali sa gobyerno alagad mayo na sa iya ang posisyon kang harong sa kudkan na Enero taon 2024. Sabi pa ni Roque, si Wan Yun sarong registered lessee asin registered with the Homeowners Association para makalaog sa subdivision. Mientras tanto sa parihong pagdangog, sinabi ni Bureau of Immigration's Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. na ang duwang dayuhan na narestar sa Benguet, sarong babaeng Chinese asin sarong lalaking Cambodia national. Sa pagkatapos kang pagdangog, sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na ang saro sa mga nadakop na lalaki wanted sa China asin ang Cambodian passport man kan saro fake asin ang totoo saro ining Chinese national. Abuton sa lampas 14,000 na mga Filipino nursing graduates ang mapasararam sa US Licensure Examination pon Enero sundong o nagpasararam sa US Licensure Exam pon Enero sundong Hunyo ngunya na taon. Big report ni Congressman Marvin Rillo, Vice Chair kang House Committee on Higher and Technical Education, na may kabilugan 14,158 Bachelor of Science in Nursing graduates halis sa Pilipinas ang nagkuhan ng US Licensure Examination ngunyan 2024 para makakuha ng trabaho sa Amerika. Siguro saya, kinakalkulang 57% sa mga graduadong nursing halis sa Pilipinas ang nakapasar sa US Licensure Test
sa inot na pag-purbar pasara. Sinasabi ni Rillo na sa datos na i-report na sa laog din 12 bulan kan 2023 nasa 36,410 nursing graduates sa Pilipinas ang nagpasadarom asinman na nakapasar sa US licensure test. Sigun pa sa kongresista, sa nakalap ng informasyon haling US Bureau of Labor Statistics, kinakalkulang $86,070 o lampas sa 5 million pesos ang naging sweldo kang registered nurses duman sa Amerika. Katakot ka ripig tutulunban kang kongresista ang House Bill 5276 kung saan nakaparamanig ang propestong gibon 63,997 pesos kada bulan ang entry-level pay kang public nurses halos sa presenting 36,619 pesos kada bulan. Pero nga ilan nasusunod yan na sweldong iyan sa entry level eh. Ang dapat paran 36,619 pesos kada bulan. Pero ang iba dyan 18,000 lang ah. Mientras tanto sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungo dyan mas pang pinakusog sa panginot kang finance application na GCash asing kang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang sadang kolaborasyon tanganing proteran ang mga lokal na komunidad pati na mga micro, small and medium enterprises gikan sa nagalangkaw na kaso ng cyber fraud. Sinabi ni PNP ACG Acting Director Police Brigadier General Ronnie Francis Cariaga sa nangyaring strategic meeting sa W Global Center sa Taguig City. Kinakaipon ka mga government as in private sector ng mas epektibong cybercrime strategies lalo na sa grassroots level. Sigun kay Cariaga, nagi importante ang sadang pagipagtabangan sa mga digital financial institution aron kan GCash ninulita haros gabos na transaksyon na ginigibo na digitally. Sinabit pa ni GCash Chief Information as in Security Officer Miguel Hironilla ang mga epektibong paagi kang kumpanya mapanapit sa security o cybersecurity as in trust technology na importante sa serbisyo kani. Siniguro pa man ka GCash na sinda minasunod sa mga regulatory requirements as in panagos na gagamit ng world-class security features sa tanganing puritiran ang mga users laban sa mga scammers. Sa mga ultimong bareta sa lado nasyonal, nagsangat na si Senador o Senate Senior Deputy Majority Leader Joseph Victor Ejercito nin sarong resolusyon na nag-aalok sa Committee on Health asin demography na imbisigaran ang pagpalyo kang sobrang pundo kang PhilHealth sa mga unprogrammed fund. Sikun ki Ejercito, bakong kaako-ako para sa PhilHealth ang frontline agency sa implementasyon ka mga probisyong ka Universal Health Care Act na magkaigwaling dakulang kantidad na dahil nagagastos na pundo. Sabi kang senador, mas maray kung gagamiton ang sobrang pundo para sa mga nagtitirios na pasyente. Dapat man tutukan kang gobyerno sa paagi kang PhilHealth ang pagpawaba sa bulanan na kontribusyon, i-rationalize ang health packages, asin dagdagan pa ang health benefits para sa gabos na mga Pilipino. Sa datos kang Bureau of Treasury, na Bulgar, abuton sa 27.1 billion pesos ang unutilized government subsidies kang PhilHealth kan 2021, 24 billion pesos kan 2022, asin 38.8 billion pesos kan 2023 o kabilugan 89.9 billion pesos. Kam Pebrero nga na taon, nagparawas ang Department of Finance ning Circular Number 003-2024 na nagiripaso ka mga patakaran para sa pagsunod sa 2024 General Appropriations Act, maparapit sa pagbabalyo kang fund balance kang government-owned and controlled corporations arug kang PhilHealth. Kakampi Network News. Kakampi. Oras kunyan mga tugang 2 minutos na maglampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Ma-break lang kami. At yan sa pagbalikan, ikalawang parte ka mga bareta sa Kakampi Network News. Ang tabayaran po mga bareta na maghahariman sa mga kakamping radyo. Bakibar niya ito ang DWEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Ang KM Kakampi duman sa Partido area. Asil ang BBS-FM sa Naga City. Dili lang yan sa mga baretang amay na sinunan tabayaran on-air online sa mga kakamping radyo. Martes kunyan, July 30, 2024. Ini ang Kakampi Network News. Network News.
Kakampi Network News. Network News. EBFM Kamsur sa Ringkurada. Parang tulad sa mga bareta si Benny Dizena. Benny. EBFM Radyo Ringkunada. Kakampi mo Network News. Mabalos June, sa detalyos kan mga barata, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa, amay kasunod, masay na taldaw kan barukasan ng klase, nagrekorida, nagpasyar, nagmonitor, si TSDS Philip Saison kan Deped Nabwa, para aramon, ang kamugtakan kan mga nasasukupan din ng eskwelahan sa pagbukas mismo kan aldaw kan klase. Sa pagkikipagulay, kan DWB Kamsur kay Saison, kan ini matsyempuan sa Santiago Old Elementary School, tinawang dun kanina ang gabos na eskwelahan, partikular, ano sasakupan kang Nabwa East District, preparado na. Tinawang dun na Saison na inihuli sa inagyan nindang manlayla na ginibong mga paglinig, o nan mga programa, na ipag-implementar kan DepEd, arog kan ginibong Brigada Eskwela kan nakalis na semana. Alagad, maski nga ni siguro kani, napagabot sa mga classrooms, preparado naman sinda. Inako kanina igwapan mga eskwelahan sa Nabwa East District na dakula ang numero kan mga naka-enroll mga estudyante na nagluluwas na bakang sufisyente ang classrooms. Sigun pa sa PSTS na si Saison, igwa kaya mga eskwelahan nasagod ngunyan day pa na re-rehabilitate pagkatapos kan mga nakaaging bagyo. Alagad, tinawag doon kani na ginigibuman ang kan mga school heads ang gabos na maibalik sa dati ang kamugtakan kan sa mga eskwelahan. Siniguro pa kani na sa Nabwa East District ang gabos sa mga eskwelahan, mga paratugdo, kaibanan mga school heads, preparado naman ay para sa klalasean ngunya na 2024-2025. Ang tapos sa mga classroom, preparado man, apura lang po kan mga eskwelahan na kakulang enrollment, alagad, ako pong sufficient ang mga classroom. Sorry po pa, digdi po sa Nabwa is, iba po digdig mga eskwelahan na abot na niyan, ay panarehabilitate, kapapos kan nakaaging mga bagyo. Parte kan mga naging payag ni Saison. DWEBFM Radyo Ringkunada. Kakampi mo Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal. Nasa linya, Erwin Del Castillo. Dagos-dagos ang medical and dental mission as in school supply distributions caravan kan lokal na gobyerno kan Banwaan ni Nabwa sa mga barangay sa Banwaan. Katuang kan LGU Nabwa sa liderato ni Mayor Fer Simbulan ang Kapitolyo Provincial sa pamamayo ni Governor Luigi Villaferte, kaibanan si Congressman Migs Villaferte, asin niyaon man ang suporta kan pamayo kan Temuan Kamsur, Congressman Elray Villaferte. Mayor Fer Simbulan nagpahayag sa mga taga-Banwaan ni Nabwa, lauman po ninyo ang padagos-dagos sa serbisyong Kaferte sa kanatong Banwaan. Mga taga-Banwaan na Nabwa, abangan ang pagbisita sa indong barangay kan serbisyong Kaferte asin ang grupo ni Mayor Fer Simbulan na nanaon ng mga school supplies sa mga barangay. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Radyo Ringkunada. Kakampi mo Network News. Mientras tanto, kinaulay na ni Congressman Migs Villaferte ang mga nanunong ganang ahensas kan gobyerno para mapagkatamanan, maprotehiran ang nadeskribing kuweba sa Barangay Kaurasan, Bulac, Camarines Sur na panupano nin mga stalagmites sa stalactites na nadiskubre uli sa ginigibong proyektong patinampuan pa sa Kaubalatan Coastal Highway. Magigirumduman na kanakalis na simana sa kasibutan kan man nagtatrabaho sa nasabi ng proyekto, nadiskubre ang nasabi ng kuweba na stalactite crystal cave kung sa intulusan ng ipinagkoordinar sa lokal na gobyerno kan Banwaan na Bulac sa liderato ni Mayor Migay Basco na marikas na nag-aksyon asin pinadumanan sa sendang Menro ang lugar para initulos na maasikaso, maibitara na rusoonin mga osyosero-osyosera na posibleng maging dalan para madanyaran ang mga stalactites at stalagmites sa nasabi ng kuweba. Sigun kay Congressman Migs Villaferte, nakaulay niya na ang mga opisyales kan DENR kung saan ang mga ini nagsabi na dahil mo na magpalaog niyan mga sibilyan sa nasabi ng lugar para maibitaran na madanyaran ang stalactite crystal cave. Pero kani, masagiba man in inspection ang mga taga-DPWH. Sigun kay Congressman Migs Villaferte, labi kaya ka-importante na mapreserbar ang nasabi ng kuweba na posibleng maging saro sa mga tourist attraction sa Barangay Kaurasan sa Bulac. Sigun sa kongresista kan Ringkunada, ninhuli sa sendan proyektong patinampo, pasiring sa balatan na sa Banwaan kan Pasakaw na nag-agi sa nasabi ng lugar kaya nadiskubre ang kuweba. Labi-labing nagainan ang kongresista sa nasabi ng nadiskubring kuweba na sayang nahiling sa sarong video kung saan pag nalinigan na ang lugar, pwede nang makalawag ang mga turista na igwa siyempre ng bendisyon. Halos sa mga magkakanugong ahensyas
kan sa tuyang gobyerno. Kausap na natin ang DNR. Ang sabi, huwag muna magpapasok dahil baka gumuho. I-inspect muna, i-soil test ng DPWH. Pero, ang pinaka-importante, dapat i-preserve natin to. Malay nyo, posible maging isang magandang tourist attraction para sa Barangay Kaorasan. Isipin ninyo, dati, hindi alam. Ngayon, dahil sa project, nalaman. ang ganda. Kasi nakita ko yung video galing sa taas, sa Tinampo, road opening, hanggang sa baba, hanggang sa dagat. Sabi ni Kagawad, pag malinigan yung baba, talagang pwede na makapasok ang turista. So, abangan natin isang bagong development sa ongoing Pasakaw, Balatan Coastal Project in Kaorasan, Bula. Bagong stalactite crystal cave. Ngayon, Parte ng mga naging payag ni Congressman Migs Villaferte. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Yan ang mga barata halidigi sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Halidyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Alas 6:15 ang oras siya tunyan. Diretso na kita sa partido area. Alam niya itong mga baretang hatod kang KM Kakampi Partido. Ang kaibaran taon niyan duman, Rene Orellosa. Partido! KM Partido Kakampi Mo Network News. Mabalos sa kakamping June o yung mga baratang ikadigdi sa KM Kakampi Partido. Hagin na matrangkilo ang pagbukas ka na klase para sa school year 2024-2025 digdi sa Banuan kan Goa, Camarines Sur. Pasado sa assessment ka na Goa Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Romeo Ranara. Enot naman ang pinagpayag ni Police Master Sergeant Richard Capus para payag kan Goa Municipal Police Station sa entrevista kasudmang pagkagam. Na bilang pagutob sa direktiba ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, pinagpahiwas kan sidang ipatura na police visibility sa mga eskwelahan, terminal asin mga mayor na tinampukan Banuan para maibitaran man ang nagurbot na bulos ng trapiko. Alagad aminado si Police Master Sergeant Capus na limitado ang numero kan PNP sa Banuan kan Goa para maging silag ang mga pulis sa gabos na eskwelahan. Kung kaya nagkapir ang eskwelahan ang pinagpasadaan sa nakan mga personalis kan Philippine National Police para aramon ang sitwasyon kan na pagbubukas kan klase mantang sa mga rarayong barangay kan Banuan. Sinda nakipag-koordinar na sanaman sa mga opisyal kan barangay para mabantayan kan mga barangay tanod at mga eskwela na sinasiguroon ang trangkalidad sa pagbubukas kan na klase. Dapat man sa kasuguan kan Air Command kan na PNP Bicol na mag-establisher nin Police Assistant Desk o kaya man PADS. Sinabi kan para payag kan na Philippine National Police na sinda nagbugtak ni na Police Assistant Desk harani sa Goa Central School para tulos na makapagresponde sa oras nin pangaipuan nin asistensya nin police. Bilang ang may mga designated na city personnel pero katuhanin kakadikit lang ang personnel ng Goa NPS. So ini-strengthen nila lang ang samuyang police presence sa lambang mga istilahan at panit subago pirang istilahan po ang sakuyang nakakapunan ma-observe parang po kung maano kanitalaw kang tarong istilahan and then parte lang kan mga naging kapayagan ni Police Senior Master Sergeant Richard Capus, opisyal na para payag kan Goa Municipal Police Station. KM Partido Kakampi Mo Network News. Sa iba pa na barata duang aldaw na SRA kana Camarines Sur peso matatapos dango yan aldaw. Detalyas kan barata di Loriana. Tapos na ngunyan aldaw ang duwang aldumaan na special recruitment activity kang Kamso Peso katabang asinman kapapel any ang Mother's Way Overseas and Power Specialist Corporation sarong Overseas Recruitment Agency na may POA license number 193-1OLB-120922-R sa entrevista kang Kakampi News kasugong pag-aaga si Misha Torallo pag sinabi kayo ni
Nadagman na naman ng mga oportunidad din trabaho ang sarasan sinabit ng special recruitment activity, particularly sa mga household cleaners sa katering sa mga national ng Singapore, Hong Kong, Malaysia, Qatar, Bahrain, Dubai, Saudi Arabia, Sinman, Japan. Sigun padigdi, padago ito yung pinutulot yung liderato si Governor Luigi Duterte. Yan tangani na makabakan ang mga konstituentes ng probinsya na makakuanin na tultupasin man maray na hanap buhay. Tangani na makatabang sa pag-usol kasi pag-asenso kan lambang pamilyang Camarlenses. Idinagdag pa man kanina mayo man suboting ano man nababayaran ang mga aplikante aron kan na placement free na libre as in iba pang mga babayaran imbis na libre pa ang pagkuhanin mga rekisito sa aron kan medical, libreng pagkuhanin na PSA, libreng pagkuhanin pasaporte as in man na may financial assistance, libre pa ang pamasahe pa rin sa Metro Manila, igwa pa ning food and accommodation. Niyantas tanto katagol pa man kaya niliwat na nag-imbitar si Misha Torrello sa mga job seekers na probitsaran ang sinabitang aktibidad na pinagigibo sa inda mismong opisina sa second floor kan New IT Building, Capital Complex, Headland, Pili, Camarensura para man sa pre-qualification interview sa mga aplikante. Kuya na imbitasyon na sa mga pahayag ni Misha Torrello. Sa tuwing mga job seekers ko dyan, naghahanap ng trabaho, gusto mag-apply pa siring sa abroad. So, ini po sarong initiative po ng Provincial Government of Camarines Sur through Governor Luigi Duterte and Camsur Employment Center. Kaibanan ni po ang Mother's Way Overseas Manpower Specialist Corporation, sarong overseas agency na nagkukondusyon ngunyan ng special recruitment activity. Ngunyan, ating sa aga, July 29 to 30, from 9 a.m. to 3 p.m. para po duman sa mga household service workers, pasiring sa Singapore, Hong Kong, Malaysia, Qatar, Bahrain, Dubai, and Saudi Arabia. Kasi rigwaman po kami ng mga female cleaners kasi rin duman sa Japan. Parte kay mga pahayag asin man imbitasyon ni Misha Torrello na nag-celebrar kan sa iyang kumpleanyo sa ugma. Dagdag na bareta sa Labi Lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Yana Maraynaga. KM Partido, Kakampi mo Network News. Mientras tanto, 555 persons with disability of PWD sa Banuan Kantinambak, Camarines Sur nag-tripon na para sa sendang ika-17 General Assembly. Detalles kan Barata Dadza Prado. Maabot man sa 555 na persons with disability PWD sa Banuan Kantinambak, Camarines Sur ang nag-tripon para sa sendang 17th General Assembly for PWDs na ginibo sa Tinambak Sports Complex San Pascual, Tinambak, Camarines Sur na may temang promoting inclusion, celebrating abilities and advocating access. Ano kasi na ini pinanginutan ni Mayor Weltoy, kaibanaan may gus na miyembro kansang Gunang Bayan, Councilor Erwin Borja, ang bagong designadang focal person kan PWDs, Jules Kevin Villarmino, atin ang Federation na President kan PWDs, Mr. Ernesto Katapang. Manlain-lain na aktibidades ang ginibos sa okasyon na ini. Nagkaigong na ni na banal na misa na pinanginutan ni Reverend Father Noel Emmanuel Alcorte, asin ini sinundangkan Festival of Talents na kung saan ipinahalingkan mga PWDs na sinda produktibong miyembro kan komunidad. Asin na bakong rason ang sa indang kakundihan o kaya kaninaan maipahiling ang sa indang mga talento. Nagkaigwaman ni na parapol na kung saan man lang na resibing premyo kan mga nanggarana. Nakisumaro man sa sinabik na okasyon ang sinasabing very supportive na esposa kan alkalde na si Ma'am Ruby De Rosario Toy at sinaiba pang opisyalis ng mga barangay sa Banuan. Siring man ang suportakan Municipal Health Office sa pamamayo ni Dr. John Paul Riazon, Municipal Social Welfare and Development Office sa pamamayo ni Eric Parde, PPSO, asin man ka na MDRRMO sa pangit ni Romelis Tulano. Ninhuli kay ni Ana LGU Tinambaka, nagapasalamat sa gabuhos na nagkarabang na maging matayong po asin na memorable ang okasyon kan mga persons with disability sa sinabik ng Banuan. Para sa kakampi mo, Network News, Dads Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo Network News. Sa ultimong barata, 2 personalis ka na Philippine National Police ang pinagtataunanin on rasin na magkakanigong pagbisto ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon bilang tandakan sa indang heroismo sa pagkomplikan sa indang pinagasumpaan na trabaho. Kasud mampet sa 29 bulan na Hulyo taon 2024, pinagtaunanin on raw kaya magkakanigong pagbisto ni Police Brigadier General Dizon, sinda Police Corporal Jonel Cupin Campo Mayor,
Kanain Special Action Battalion, Special Action Force, asin na Police Corporal Carl Madrigal Cratela, kang Criminal Investigation and Detection Group, Albay Provincial Field Unit o CIDG Albay. Sinda nakaresibinin medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan. Ana onra ang pinaggato bilang pagbisto sa sendang heroismo. Asin na dahil matatawadan na sakripisyo mentras na pinagkukumpli. Ana sendang pinagasumpaan na trabaho kaya man obligasyon sa sarong operasyon para magserbining sa waran kontra sa pinagbibistong Dasmo Brothers na pinag-aakusaran na naglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Nagkaigwa ni madugong enkwentro sa barangay Basicaw, Coastal Pio, Duran, Albay. Sa nasambit ng insidente, nagsapo din lugad si Police Corporal Campo Mayor, asin na Police Corporal Gratela gikanman sa mga armadong kalakihan na sendang mga nakasagupa. Sa presentan duwang nga pulis na nagpapaumay sa Bicol Regional Hospital and Medical Center duman sa siyudad ng Legazpi. Ang sendang nga heroismo ang nagkataon ng inspirasyon bao lang sa sendan mga kaibanan sa serbisyo kundi pati naman sa enterong komunidad. Ang pagkataong onrang inian sa nung patutuo na mayong kapantay o mayong di matatawadan na dedikasyon asin sakripisyo kan mga otoridad sa sendang objektibo o katuyuhan na mamantener ang pasiorden sa bilog na riyon kan Kabikulan. KM Partido, Kakampi Mo Network News. Yan tabi Kakamping June ang katripunan kada mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido, ang sendong para barata, Rene Orellosa, Babalos. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Rene. And sa KM Kakampi Partido sa inyong mga bareta. Alas 6:26 oras siya tungon yan. Pagaling partido, balik kita sa Naga City. Alam mo niya ito mga baretang aliman sa BBS FM Naga. Balang tanuban si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa pagpuon kan burukasan kan klase kasudma, nagreklamo ang mga residentes kan St. Clair Concepcion Pequeña ninuli man kan kawaran nin tubig gikan sa senda mga gripo na ipinagpapabusbus kan Metro Naga Water District. Pirila ang lalaganan nin tubig kan mga residentes kan St. Clair Concepcion Pequeña kan sudma mantang nagalat sa rasyon kan tubig sa Metropolitan Water District MNWD sa nasambit ng lugar. Sigun sa mga residentes, perang aldaw na subuot arog kaning sitwasyon anda sa indang namamatian sa indang lugar. Asin minsan na piga-aprobitsaran na sa naninda ang bulos kan uran para igwanin na masalod na tubig tanganing gamiton sa pagkarigos. Paliwanag kan MNWD, buminagsak kaya subuot ang pressure kan transmission line gikan sa anayan Romangrapa Spring nayaon dyan sa barangay kan Del Rosario na nakaapektar sa parte mismo kan St. James, Santa Clara, Mabulo, asin man sa banwan kan gain sa Camarines Sur. Dai pa makumpirmar kan opisina kan MNWD sa paagiman ni GM Jun Mongguso kung warin may babalik ang normal na supply kan tubig sa nasambitan ng mga lugar. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado lokal, enterong nag-araso ang circuit breaker sa parte mismo kan City Hall Kasudma. Anda mga transaksyon na temporaryo nga nauntok asin day nagdagos kadakol anda napa o kadakol anda napa kuspa na sana kada sinda anda mabuyo tanganing magtransaksyon sa parte mismo kan City Hall. Inuli man kan temporaryong pinagpundo ana mga transaksyon sa laog kan City Hall sa siyudad kan Naga. Uli man kan nag-araso ang circuit breaker na yaon dyan sa parte mismo kan City Hall. Dahil pa maaraman kung ano ang kausa alagad ang sabi kan mga nagtatrabaho sa City Hall pirang aldaw na subot na napa
parong ninda na maantudo na maray ang circuit breaker sa nasambit ng lugar. Alaga dini anday na tawanin atensyon kan General Services Office kan opisina kan City Hall. Padagos man ang pinagigibong investigasyon kan Bureau of Fire Protection digdi sa laog kan siyudad Canaga katakod kana sambit ng insidente. Ang pagpalpak kana circuit breaker iyo ang nagtaunin dakulang perwisyo sa mga may transaksyon sa City Hall kasudma. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal. 500 na mga benepisyaryo kan walang gutom program kan DSWD sa Naga. Pighali, Buyet Paderes sa detalye. Pighali na kan syudad ang labi sa 500 na benepisyaryong nakaibanan sa listahan kan walang gutom program o food stamp program kan DSWD sa Naga. Puon sa labi sa 700, 200 na lang ang benepisyaryo. Sa nako ang impormasyon kay Alabil Vargas, Head kan City Social Welfare and Development Office, na pagkarman, nakaibahan ang iba sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, Sanggawadan, Assistance to Individual in Crisis Situation, kung saan, sigon kay City Administrator Elmer Baldimoro, dapat tatalanda isinda makaiba, ang mas nangangaipuan lang ang makakareceive base sa pagpapasunod ng programa. 3,000 ang kantilad kan basic commodities lang marireceive araw kan bagas, gulay, sira, asin iba pa. Nakipag-uli naman ang opisina sa Naga City for People Small Con sa mabakal ang mga nararang beneficiaryo, kaibahan ang botsero stamp. Sa hapot, kung noan iniitatao sa mga beneficiaryo na ipadaaram kung noarin, kung kaya nakangangapagiraray ang mga ini. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, PNP, PSO, Barangay LGU, Peña Francia, Sarabay na nag-monitor sa bukas klase sa kalabaan kan Peña Francia Avenue. O kay Sminda sa detalye. Sarabay na nakatutok na mga opisyal kan na PNP, PSO, Sirigman and LGU kan Barangay Peña Francia sa bukas klase sa natutaran na mahiwas ang kalabaan kan Peña Francia ning hulan naman sa bagong sistema na dahil na pinagtutukutan ang mga tri-mobile driver, Sirigman ang mga jeep, mga pampasahirong jeep na magaparada sa taho kang tinampo kundi ini ang pinagtanan ng designadong lugar. Nganing paradahan, sigun ki rinig kumba, magayon na sa indang naobserbaran asin ini ang imamantinir hanggang na sa pag-igwa panin klase sa kalabaan kan Peña Francia Avenue. Police Office asin kang Barangay Peña Francia. Lalo na po sa mga pamayuman kang mga kanya-kanyang eskwelahan na iraonik di sa area. So nagpapasalamat kita sa pagtarabangan na iniyo. And ang challenge ngunyan, may padagos po. Within the week, lalabo-labuhon ta, pasiguraduhon ta na yaon sa mga enforcement personnel ta. And then pagirumdumon taman, so mga kay manwa ta na dikit na disiplina. Lalo na pag-abot di sa may lugar na ini. Party ka naging pahayag nirinig kumpa na mismo nga naka-observar kaibanan ang City Director Canaga City PMP asin ang Barangay Council kan Barangay Peña Francia. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, mga atleta kan Bicol nanginot sa Youth Division kan Prisa 2024 sa report ni Daryl Banyas. Pinahiling kan mga atleta kan Bicol Region antibay sa katatapos pasa ng Private School Athletic Association o Prisa at 2024 National Games na ginibo sa siyudad ng Legazpi. Matapos na mangenot ang Bicol Region sa final medal tally sa Youth Division. Base sa medal tally, nakakuha ang Bicol Region ng 200 na medalya na pigsusundan man kan Calabarzon na igang 149, mantang ikatuluman ang Region 6 to Western Visayas. 17 riyon ang naglalaban-laban sa manalangin na sporting event o nasa sobrang 10,000
na mga partisipante gikan sa mga pribadong eskwelahan sa nasyon. Mantang sa senior division, nag-ikasyam ang Bicol Region sa medal tally ranking. Naging matriyompo ang sinabitang dakulang aktibidad sa Balyo Kanamatayan na raon ting panahon darakan bagyong Karina asin Manduros habagat ang Prisa at 2024 National Games inibukan Hulyo 20 hasta 26 2024. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Siyudad Canaga ikatulo sa pinakadakula na kaso nin pandulugos asin pang-aabuso sa mga kaakian. Basado yan sa Regional Trial Court digdi sa laog kan na Siyudad Canaga. Sigun kay Honorable Agaton Pajardo, Second Vice Executive Judge asin Presiding Judge kan Regional Trial Court RTC Branch 6 Family Court sa laog kan Siyudad Canaga. Igwan in 36 na kaso ang kaput nindangunya sa pagbalga sa batas na nagpuproteher sa mga kababaihan asin kaakian. 76 man ang kaso nin panlulugos asin 78 man ang kaso nin pagbalga sa batas manungod man sa pinagapod na child trafficking. Suway pasubuot ang mga kasong yaon pa sa Branch 20 asin 28 sa laog kan na Siyudad Naga na daipan na ibali sa nasambit ng record. Nahihiling na mayora na rason kan padagos na paglangkaw o pagulanto kan kasong ini sa laog kan Siyudad Canaga, iyo ang grabing pagtios asin da pagtago kan mga aki sa saindang mga magurang asin anda pag-aataman o guardianship kung sain kadaklan sa mga kalib-in na partner kan ina o ama kan aki ang suspek sa nasambit ng mga krimen. Yan tabi kakamping June na ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampimon Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, labas. Kakampi mo. Balik kita sa mga bareta ko dyan sa lado lokal. 1.46% ang ipiglangkaw ka mga enrollees sa Bicol ngayong taong kumpara kanagdarikod na 2023 matapos sa bairistro sagod kasugma sa burukasan ng klase para sa school year 2024-2025 ang 1,750,628 na enrollees inipasado sa Department of Education Bicol. Sigun kay Deputy Regional Director Gilbert Sadsad, haros 23,377 ada ilagdag na estudyante ngunya na ireskwelahan. Alagad pigadauman na ini madagdagan pa hulit na panagos na pinagtutugutan ng mga eskwelahan na mag-ako ni mga late enrollees sagud sa laog kan simanang ini yan para maakomodar sinda dawa nagpupuuna ang klase. Nagalaw man si Congressman Elry Villafuerte kan ikaduang distrito kan Camarines Sur na dagos ng mapawapusog ang mga propostong lay para sa aumento kan sweldo ka mga partugdo asin na pagpapakusog sa proficiency ka mga estudyante para maging matrayumpo ang learning recovery kan gobyerno. Kasabay ka magbubukas kang klase kasugma, pinagirumdom ni Congressman Elry Villafuerte ang kasugan mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. durante kan sayang sona na tawan suporta asin at tamanon na maray ang mga partugdo. Saro sa pigahagad ni Congressman Elry na dapat na maaksyonan duman sa Kongreso iyo ang House Bill 1851 kung nasain na pagalit sa salary grade 11, itas na sa salary grade 19 ang sweldo ng mga teacher sa mga pampublikong eskwelahan. Mientras tanto, tinawan doon pamangkang kongresista na sa ibong kang pagkarakul-dakul na trabaho asin workload ang mga paratokdo kamali manggaray sa mga konsideradong underpaid na mga nagatrabaho sa gobyerno. Asin para man mapakaray ang proficiency ka mga estudyante kamaliban sa mga proposal na pinagtutulod kang kongresista ang pagkakaigwa ng library as in reading centers sa gabos na syudad as in munisipyo sa enterong Pilipinas
Kamali na ang pag-upgrade ka mga book rooms ka mga eskwelahan magpon elementarya sagkod sa koleyo. Ngunyan na luway-luway ng nakakapagatuting libreng serbisyo ang Octaban o Eye Clinic na igwa ang probinsya kan Camarines Sur para sa mga may problema sa mata. Piganon serman ni Governor Luigi Villaferte na ang sunod na pigaplano kang gobyerno probinsyal na Bacalon. Asin magkaigwa ning mobile mammogram machine. Sinabi ni Governor Luigi Villaferte, nakatuyang kanina amay maantisiparan na mahulog sa breast cancer ang minamati ka mga kababaihan uli sa kawaran ning check-up sa rason na mahal ang pagpapamammogram. Dakulang konsiderasyon sa pagkakagawa ng sariling mobile mammogram machine, yun na ang Pilipinas sa may pinakadakul na kaso ng breast cancer. Kaya sabay kani, amay ma-detect kung tinamaan kansering na hilang ang sarong babae bilang prevensyon. Madraman ining kagianan sa mga mayong panggastos, asin harayo sa mga hospital o klinika para magpa-check up pulitaan mobile mammogram clinic. Yun na mismo ang madayo sa mga purang lugar ka mga banwaan para magatuding libreng check-up asin magtawning bulong na kinakaipuan para mapribintaran tulos ang mga babae na posible makaigwan ng breast cancer. Napagraman na day maba sa 5,000 pesos ang bayad sa pagpapasalarom sa mammogram check-up ka mga kababaihan sa mga pribadong klinika asin man ospital. Balita sa ruwas kang Pilipinas ngunyan, nasa 15 persona na ganan matapos mangyari ang landslide sa southeastern China. Yan huliman sa patod na pagpagunas ng uran darakang tropical storm na nagresulta ng mudslide sa nagkapirang partikan China. Tuminama ang maibog na laboy sa sarong lugar na dinadayo ka mga turista. Ang sinabit na mga paguran darakang bagyong Gaimi na naglandfall ka nagtalikod na Webes sa sinambit ng nasyon. Mientras tanto, huring baretang unyam, baretang sports. Laog na sa masunod na round si Filipino boxer Ira Villegas matapos na raugon si Yasmin Mutaki kang Morocco sa women's 50 kilograms sa nagaparagos na Paris Olympics. Nakuha ni Villegas ang unanimous decision na kapangganahan laban sa Moroccan boxer. Sa punpasada kang sinambit ng kawat, naging agresibo na ang kada lado kung saan nagre-rebayan sindan ng mga suntok. Pinatalidan pa kang referee ang Moroccan boxer huliman sa labi-labi ka rin pagdukot sa Pinay na boksyador. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:45 oras yato ngunyan, mga tugang iharap po mga balita sa iyo na tabiharan sa Kakampi Network News. Kunyong pong aldaw na Martes, July 30, 2024. Mga balita sa iyo na tabiharan sa mga Kakamping Radyo. Nakaiba niya ito sa mga katod ka mga balita, ang DWEB FM Kamsur, halit dyan sa Ringurada area. Ang KM Kakampi Partido sa Partido, asin man ang BBS FM sa Naga City. Sa pangarambukang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, kita po na ang tabayan man sa pay kang FB Live. Halis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kay barang ko si Iban Bulawan sa Rado Technical. Sagud sa masunod na pagkatod niya tuwing amin ng mga bareta. Mga baretang on-air online sa mga Kakamping Radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. Kakampi. Kakampi Kamsur.